Good morning po. Tignan ko po muna kayo. Medyo full pack po tayo ngayon, no? Umaga, purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin muli para sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Aming Diyos, kinikilala namin ang iyong pong presensya sa aming kalagitnaan. We want to thank you for giving us this opportunity to study your words again. Kinikilala namin ang kahalagahan ng iyong salita sa aming pong buhay bilang mga anak ninyo. Ang sabi nga po ninyo, hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay na aming kinakain, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ninyo. Kaya hayaan po ninyo, Panginoon, na kami pong lahat, panabikan namin ang iyong mga salita, mabuksan ang aming puso at ang aming isipan, makapasok ng malaya ang salita ninyo sa aming buhay at makagawa po, Panginoon, sa aming buhay. Nakikinig po kami at nag-aaral ng iyong salita, hindi lang po para tumalino kami, kundi para mabago ang aming buhay. Kaya po pinapasakop namin ang aming mga sarili sa kung anong nais mo para sa amin ngayong umaga at ang aming panalangin. Kami pong lahat ay nananalangin marinig ka namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa magandang hangarin mo para sa bawat isa sa amin ngayong umaga. And we are very excited sa lahat ng iyong gagawin sa aming pong buhay ngayon. We give you all glory and all honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon pong umaga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, of course, na dahil po iningatan niya tayo doon po sa nakaraang bagyo po. No? Napakalakas na bagyo at maraming natakot tungkol po doon. Pero tayo po ay hindi lang actually basta itinawid ng Panginoon. Sa part po namin, sa lugar namin, hindi siya ganun kalakas katulad ng inaasahan. Marami po ang nagsasabi kung anong dahilan, bakit ganun siya at hindi naramdaman ng masyado sa ibang mga lugar. Pero sigurado po ako, ang Diyos po ang may gawa nun. At wala po tayong hindi natin pwedeng ipasa ang kahit anong pagpupuri at pasasalamat sa kahit sino o kahit ano, kailangan nating ibigay sa Diyos ang nararapat para sa Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Ngayon pong umagang ito, gusto ko pong umpisahan, ito pong pag-uusap natin tungkol sa salita ng Panginoon sa isang picture collage po dyan. 4 na picture yan. May connection sila sa pag-uusapan po natin. Yan. Meron po akong 4 na picture dito. Meron pong laro dati, no, na nauso sa mga cellphones natin. Ang tawag ay 4 pics, 1 word. 4 pictures, pero it describes a word. Ibig sabihin, may connection ang 4 na picture na yan sa isa't isa at dinidescribe yung pag-uusapan po natin ngayon. Nakakita po tayo ng sunog, di lang basta apoy, pero sunog yun. No? Isang malaking puno, domino. Yung pong nakikita ninyong parang natotomba. Kasi po pag nakatayo yan, tinombo mo yung una, dire-diretso yun. Tapos po may mga manok po dyan eh. Ayan. Kung titignan po natin at pakakaisipin kung ano po ang pare-pareho dyan po sa atin pong masaya tayong bata. Focus po kayo dito. Kung pakakaisipin po natin kung alin po yung isang salita na pwedeng mag-connect-connecta o mag-connecta dyan sa 4 na yan, yan po ang pag-usapan natin ngayon. Pero I will answer it kung titignan po natin. Hopefully, sana you are thinking about it. But kung ito po ang sagot ninyo, tama po kayo. Lahat po kasi yan ay nag-umpisa lang at nag-uumpisa sa isang maliit na bagay. Like for example, a fire starts with a spark. Hindi naman po kaagad-agad, ganyan yan eh. Nag-uumpisa yan sa maliit lang. Yung malaking puno pong yan, kahit napakalaki ng puno na yan, nag-start yan sa isang seed lang. Maliit. Yung pong domino, hindi naman matutambang lahat ng yon, magsa-start lang yan sa pinakauna. At kadalasan po, hindi naman big force ang kailangan para patombahin yung una eh. It will all start small. At yung manok po, though po pinag-aawayan yan, pero nag-start yan sa itlog. Alam ba na una? Itlog o manok? But alam po natin na nag-start yan sa itlog. Ano po?
hindi naman kaagad-agad, manok na kaagad yon. Though, tanggalin na po natin sa usapan yung pinagtatalo-talunan nila dati. Ang Diyos po makakasagot nun kung anong nilikha niya, kung nang sabihin niyang magkaroon ng ganitong ng mga hayop, hindi ko po alam kung itlog yung nabuo o manok na kaagad. But malalaman natin yan sa langit. But alam natin, ang mga manok ngayon ay nagsa-start sa isang maliit na itlog. Pero lahat ng apat na yan ay nag-start po sa maliit lang. If you remember, I have preached a sermon ano na po, more than a year ago. Kasi po sinilip ko ang aking notes. That preaching or that sermon was around October last year. So mahigit ng isang taon. At ang title po ng preaching na yun at sermon na yun, if you are here, say amen. At kung naalala pa po ninyo, the title of that sermon is Maliit na Bagay. If you are here, maaalala po ninyo yun. See, kapag ka po kasi ang title, medyo catchy, kahit ilang taon siya, pag narinig mo siya ulit, alam mong may narinig ka ng ganon. And hindi ko po uulitin yung sermon, of course. But sa akin pong puso, may nais pong ituro ang Panginoon sa atin. Kasi po, yung pinag-usapan nating maliit na bagay, we talk about general little things that can affect us. Pero ngayon, specific siya. We will talk about one certain thing, isang maliit na bagay. Specific na isang maliit na bagay na pwedeng maka-apekto ng malaki sa atin. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong pong umaga. Sometimes po kung mapapansin ninyo, it's the tiny things na nagkakaroon ng effect sa ating buhay at lumalaki siya. There are tiny things, little things na kung hindi po natin babantayan, masyasyak ka na lang at magugulat na lumaki pala siya at napakalaki na. Tiny things like, for example po, isang tingin lang. And then you will interpret it differently. Malit na bagay lang yun eh. Tinignan ka lang ganun, then all of a sudden there's a tons of interpretation sa isip mo na ganun siya makatingin. Yung mga ganun. Small things. Yung hindi ka lang nag-greet, yung ganun. Maliit na bagay po yun. Yung nakalimutan ka lang replyan. O kaya nakita mo sinin niya pero hindi siya nag-reply. Sin-zoned ba? Baga. So, maliit na bagay lang, pero ang interpretation, napakalaki niyan. Pwedeng lumaki yun. Yung simpleng hindi ka lang napansin, yung simpleng bago lang ng tono, parang hindi ko gusto yung tono ng pananalita, ano na, yung mga ganon po. Tono lang eh. No po. Tapos, so kaya naman, yung mga bagay na wala naman talaga, pero para sa'yo, parang may ibang dating, no? Mga maliliit na bagay, nagsastart lang sa mga ganun. Pero hindi po tayo magbabantay, suddenly, your mood will change. Amen po ba? Konting tono lang na iba, magbabago ang mood mo eh. Konting tingin lang, parang everything will change. Suddenly, your heart will feel parang the burden of it, parang mabibigatan ng puso. And then, suddenly, your joy, parang mawawala yung joy mo. At yung energy mo will drop just because of that one little thing. Nakalimutan mo na nag-umpisa ka sa pananalangin kaninang umaga. Ngayon, konting-konti lang, nawala lahat yon. Sometimes nga po, kagagaling lang natin ng church Sunday. Tapos kauwi mo sa bahay, biglang magsalita po yung nino maning at sigambale at aluwaya to, no? Gana-ganang gawa mong pamagsamba, pamagpalakpak, pamagtasgamat. Suddenly, biglang magkakaroon ng shift of mood and emotion, masisira ang lahat. See how little things can spoil yung mga bagay na malalaki na meron tayo. Ano po? It affects us more than we expect. And if we were honest, kung honest lang po tayo, some of the heaviest battles we face don't come from big problems. They come from small heartaches na hindi natin pinapansin. Kapag kasi hinayaan natin yon, yung maliit lang na parang heartache because of one thing, one small thing. Minsan pag lumaki yun ang mga dahilan ng mga big and great battles natin sa buhay. Hindi man sila talaga malaki,
nag-start lang sa napakaliit. Mga kapatid, gusto ko lang po kayong tanungin, have you ever reacted to something small lately? Sa mga nakarang araw po, sa buong week na ito, isipin po ninyo, sa mga nakarang araw, have you ever reacted to something so small? Nag-react po ba tayo sa isang napakaliit lang na bagay? And then afterwards, ng reaction mo, kahit ikaw, magtatanong ka rin eh, bakit ako na-trigger doon? Yung mga ganong klaseng question. Even you, pag tinanong kita, pag tinanong ka, hindi mo rin masagot, bakit na-trigger ka dahil lang doon sa ganong klaseng away. Kita may mga mag-aasawa po na 3 araw na hindi nag-uusap. Pag tinanong mo kung bakit, dahil lang po sa nawawalang remote ng TV. Yung ganon. Pero 3 araw na hindi nag-uusap. It's small things, pero kung hindi po tayo nagbantay, talaga pong malaki ang pwedeng gawin. Yung question na bakit ako na-trigger doon, even us, minsan matatawa ka na lang dahil sa napakaliit lang po na reason, no po. Like, halimbawa po, somebody pass you and didn't greet you. Halimbawa, dumaan sa harap mo, hindi ka ginreet. Mapagmaragulyo talaga yun. Mukhang isip mo, na po. But, di po ba pwedeng hindi ka lang talaga napansin? Yung pong dumaan. Siyempre po, hindi naman niya alam nandun ka. Alam ba ng taong pupunta ka rin sa mall? Wala naman kayong pinag-usapan, pareho kayong pupunta ng mall. Siyempre, hindi niya alam na nandun ka. Dadaan yan. Minsan po, focus lang yan sa bibilhin dun sa mall o kung anong gagawin sa mall. May mga ganun. Ako po, ganun ako. Pag pumunta ako sa isang lugar, ang focus ko lang, yung purpose ko doon sa lugar na yon. And hindi ko na masyadong pinapansin yung maraming tao unless na kalabitin ako, kaya po tawagin ako, doon ko lang po makikita minsan. There are people like that na hindi ka mamamaglalaw eh. Munta ka wari mall, pantunan mo orang kakilala mo, tupo kayang kakilala kayo. Hindi naman tayo ganoon. Focus lang tayo. Kung mag-grocery ka, di ba diretso lang sa grocery? Wala tayong masyadong iniisip. That's very obvious, no po. At saka isa pa po, hindi ka napansin, dumaan siya, nasa mall kayo, di ba pwedeng talagang hindi ka lang talaga napansin? At saka isang punto pa po, di ba dapat ikaw ang pumansin kasi ikaw ang nakakita? Itang eko, nakapinansin, pote nakatalagihikit. Pero ika na may nakit, balik in question, o te may pinansin. Ikaw kasi ang may alam eh. At ikaw ang nakakita. And then, pagka kinuwento mo yan sa iba, para bagang napakasama ng tao, pero ikaw talaga nakapansin eh. At ikaw ang nakakita. No po. Ako, pag may nakita po ako at hindi siya nakatingin, tatawagin ko siya. Mag-shake hands ko po, kukumustahin ko siya. That's normal for us. Pero, mga kapatid, konting real talk lang yun. At yung po talagang katotohanan. Minsan naman po, someone didn't invite you, for example, nag-group picture sila. Tapos ikaw, nandun ka, hindi ka in-invite. Malaking bagay yun sa iba. Pero ang totoo, minsan po kasi, hindi naman talaga sinasadya yun. Sa sobrang excited nila na magpa-take ng picture, hindi naman lahat ay nakikita nila at maybe talagang honest mistake lang na nakalimutan ka o kaya O kaya naman baka talagang hindi ka lang talaga kasama sa grupo kasi pala, halimbawa po, nag-group picture sila, praise and worship team pala yun, hindi ka naman pala praise and worship team, ala ka naman nandun ka. Yun po yung question. Baka isipin po natin, baka meron talagang group na involved sila, pero ikaw hindi. Pero hindi po natin dapat i-take yun as something na against us. Because those are little things. At it doesn't really mean na hindi ka mahalaga at hindi ka importante, mga kapatid. Yung iba naman, sin-zoned. Nag-sin siya. Ako po, minsan, pagka message po ninyo ako at parang may sin, alam po ninyo, ang aking mga devices ay parang open book sa amin po. Sa bahay. Minsan po, yung po kasing isang device ko dati, yung isang tablet, binigay ko sa anak ko. At naka-in pa yung aking Facebook doon. Minsan po, nabubuksan nila. Minsan po,
ing anak ko yung may kabasa, makanita. Pero kung importante yan, re-replyan ko naman talaga yan. No po. Maraming ganoon. Minsan naman, nabasa pero isip mo, na-replyan mo, ngayon pala, may lakwan niya pala kitang ka-eme palayasin. Naranasan na po ninyo yun? Doon lang ninyo marirealize na hindi mo pala na-send pero nag-type ka ng pagkahaba-haba. So, maraming pwedeng dahilan. No po, kung magiging malawak lang tayo. Halimbawa, isa pa pong halimbawa, yung kahit sa church, ganun eh. Bakante naman yung upuan mo, tapos may dumating na kapatiran, imbis na doon sa side mo siya umupo siya doon sa isang bakanting upuan doon. Alam nga namang isipin mong may galit siya sa'yo kasi hindi siya umupo sa tabi mo. Napakaraming bakanting upuan, mamimili ka man po mamili, na dapat wari at inwaring dapat ka rin niya lukluk itong makanita. It doesn't really mean na walang umupo dyan sa side mo at pinili niya yung isang bakanting upuan. May iba na. Hindi naman po ganoon. No? Minsan nasa isip talaga natin yon. Pero, mga kapatid, ang mahalaga po dito, kailangan ma-renew yung ating isip sa pamamagitan po ng paglilinis ng Panginoon dito. And the Bible tells us na we should ask God and let God renew our minds. Ayan. Now, ano po ba talaga ang nangyayari sa mga bagay na nabanggit ko? I think po, all of us will agree that nothing really big doon sa mga bagay na yon. Nothing major, nothing earth-shaking, just a tiny moment that touched a tiny spot in our hearts. Napakalit lang. And then suddenly, your heart feels parang a ache na maliit. But here's the thing. Tiny things po kasi can create big shifts in our hearts. Kaya kailangan mag-ingat tayo. If you don't face them, they will grow. Tiny things, kapag hindi po yan natukoy ng maayos, they will grow. No po? Now, today, God wants to deal with something small. Isang maliit lamang na bagay that can grow into something big. If hindi po siya na-check. A tiny seed that becomes a root that affects the whole heart. And many of us don't even realize this. So this morning po, we will talk about next. Tampo. When something small can grow something big. Mga kapatid, baka ngayong umaga may tampo po tayo sa mga kakilala natin, anak natin, asawa natin, kapamilya natin, mga kakilala natin, kapatid natin sa Panginoon. Baka po meron pong tampo sa ating puso. Hindi po yan kinalulugdan ng Panginoon, mga kapatid. Today, God wants to deal with something small that can grow into something big. Kung hindi po natin i-face yan, natin didil yan, lalaki po talaga yan, mga kapatid. Next slide, Hebrews chapter 12, verse 15. See to it that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Sabi po ng salita ng Panginoon, see to it. Ibig sabihin po, siguraduhin natin na wala daw pong mapait na ugat na lalago, mag-grow, tutubo. Kasi po, kapag gaya ay tumubo, it will cause trouble and defile many. Yan ang sabi ng Bible. I think it's a warning for all of us na kailangan magbantay tayo and we need to see to it. Kailangan siguraduhin that there is no bitter root, walang bitter root na mag-grow up sa atin pong puso. Kasi po, magkakaroon ng trouble at madidefile ang marami because of that particular root. No po. Yung puntang po, it looks small outside. Pero pag pinabayaan natin, mag-uugat talaga yun. No po. Kasi po, may tampo ka, bitterness ang tawag doon. May mapait kang pakiramdam towards others. No po. Kapag pinabayaan natin yan, mag-uugat po yan. At pag may ugat, tutubo, lalago, at mamumunga. Lahat po ng may ugat, tumutubo yon, lumalago yon, at minsan, namumunga yon. And anything with a root will grow, whether good or bad. Whether it's good, whether it's bad, basta may ugat, tutubo talaga po yon. Pero kapag pinag-usapan ng tampo, it's a bad root.
So it can grow and become a bad tree, and obviously it will produce a bad fruit. Ano po? Bad roots will produce bad fruits. Today po, we will expose something, the root that quietly damage yung relationships natin, yung pag-worship natin sa Panginoon, yung root na nagnanakaw ng joy sa ating puso, at minsan sumisira ng faith natin sa Panginoon. Tawagin po natin ang sermon na ito because we are talking about tampo at we are talking about root. Ng tampo ay nagro-root, kaya tampo-root ang naisip ko. Pasensya na po kayo, naisip ko lang yan. That's just palang play of words para po hindi nyo makalimutan. Sa mga Kapampangan po, medyo familiar tayo dyan kasi lagi nating tukso yan sa iba eh. Pagka po ang isang tao, sensitive, sinasabi natin mga Kapampangan, may tampururut na naman yan, we are familiar with that. But konting play of words lang, para hindi nyo makalimutan, yung tampo po kasi nagkakaugat. Kaya tampo, tapos root, yung nasa dulo. Na po. At may tagline yan na when hurt takes root in the heart. Kapag pinabayaan natin yung umpong hurt, yung tampo, nagkakaugat talaga yan, nag-uugat sa atin pong puso. Ano po? Tampo na nagiging ugat ng bitterness, distance, at saka spiritual dryness. Kaya today po, the Lord wants to expose this root before it destroys us. Before it will destroy us. I have here 3 points, 3 punto. Unang punto po, next slide. Always remember that yung tampo starts small. I call this the seed stage. Yung pong stage na seed pa lang, nagsa-start yan sa seed of hurt. Sa tinatawag po nating small moments, tiny disappointments, at saka, I call them emotional seeds. Yung tampo po kasi nagsa-start yan na parang buto lang. No po. It starts with a seed. Sometimes tampo begins with yung mga sinabi ko kanina, yung forgotten greeting, misinvitation, a delay of reply, yung mga ganun lang, doon lang nagsisimula yan. Pagka naramdaman na po ninyo yun, binhi yun. Now, yung pong buto o binhi, maliit lang po yun. Pero pagka hindi hinarap ng maayos, it becomes a seed planted in the soil of our hearts. Now, the danger is not in the feelings of hurt. Kasi po yung nasasaktan tayo, that's normal eh. Nakakadama tayo lahat ng sakit o yung nadadama natin. Nagkakaroon tayo ng hurt. That's normal. I think that emotion is normal. Pero it doesn't mean na it's normal, hindi na natin paglalabanan at tatanggapin na lang natin. Pero normal lang makadama ng hurt. Yung danger po hindi sa feelings ng hurt, pero yung danger nasa kung ano ang gagawin mo doon. Because a seed in your hand will not really have a great damage. Kaso kapag yung seed na yon, nagdesisyon kang itanim yun sa puso mo, magkakaroon ng problema doon. Kasi po, pag naitanim na yan, lalago na yan. At saka, mamumunga yun pagdating ng araw. So, it doesn't really, yung pong sin dito is not really the hurt. It's what you do with it. Now, the question is this, will you plant the seed? That's the question. Wala po dun sa feeling ng hurt, nasa planting ng seed, yung problem. Now, the danger is yung planting it. Not that feeling it. Kasi pag naramdaman mo siya, you can go straight to the Lord in prayer at hayaan mo na ang Panginoon ay i-heal yun. Pag hindi natin ginawa yun at tinanim mo lang sa puso mo, lalaki talaga yun. So, yun po. Pero mga kapatid, mga konting realizations lang po. No? Minsan wala namang ginawang mali ang iba. Minsan po talagang pag inisip natin, hindi naman sila apektado, ikaw ang apektado. At pag inisip mo, ano ba talaga ginawa nila na mali?
may ginawa ba silang kasalanan? Maiisip mo, wala naman talaga silang ginawang kasalanan. Sadya lang po talagang naapektuhan ka lang talaga ng malaki. So, isipin po natin, let's just be honest, madalas hindi naman po talaga kasalanan ng ibang tao yung tampo natin. It's about the condition of our hearts. Yung mga sinasabi ko po kanina na hindi ka lang napansin, baka may iniisip sila. Yung linawin na ka, itambala mo, bala mo yan, masayang at syukuan. Wari pwedeng malungko talaga yung tao kasi tinyang pagdala ng problema. Na minsan po kasi, siyempre, potang ganagan ng tao, lahat ng tao may pagsubok at problema. Minsan po talagang di mo naman maiiwasan, di ka naman laging smiling face. Medyo malungkot ka. Tapos bigla may palawe. Kalungkot na tangat syukunin na yan. Huwag po sanang ganoon. Hindi po natin alam, baka may mabigat pa siyang pinagdadaanan kaysa sa atin. Yung halimbawa po, hindi ka lang na-invite sa kasal, halimbawa. Hindi naman intentional. Malay mo po pang 50 persons lang yung budget. Hindi naman po pwedeng lahat ng kakilala mo, invite mo doon. O minsan po, gulong mo, wado. Ito po makanita. Hindi po ba pwedeng maging masaya na lang dahil nakapag-asawa yung kakilala natin? Wala naman po sa in-invite ko o hindi. Kaya yung iba po talagang tinatago na lang maka-celebrate masalese, doa post them picture kasi po magdamdam laretang kay. Iniisip pa nila yon. Pero para sa atin pong mga Kristiyano, dapat wala yung ganun. Ano lang po yun, hindi talaga siya malaking bagay. Ano po? Hindi naman ibig sabihin na hindi ka mahal, hindi ka. Kasi po friend na aking Facebook, alam ka namang una na kapakarang kamag-anak na. Din kamag-anak tampo, dinadinalan na, laman man may invite. Tapos si tamong yan naman kanano-nano, manamdaman tamo. Parang hindi siya logical, mga kapatid. Para sa akin, hindi siya logical. May mga pinsan yan, hindi naman nila in-invite O ba't ikaw na hindi naman kadugo, magdaramdam ka? Hindi naman lahat pwedeng i-invite. No po, maliban na lang kung milyonaryo at mayaman, baka po buong barangay talaga pong i-invite yan. Pero let's just talk about reality. No po, wala naman sa intention nila yung mga bagay pong ito. Pero sa puso ng marami, mabilis kasing mag-assume ng worst Yung nag-a-assume tayo ng worst case scenario and we interpret a lot of things. Maging interpreter tamo po karet ang bagay na malati mo, pero when you interpret it, madagol na. Yung oversensitivity minsan po, it becomes parang dangerous. Yung pong pumapasok po yung tampo po kasi doon Pero bilang Kristiyano, hindi po tayo dapat ganon. Bakit po? Kasi po hindi tayo ang bida sa mundong ito. Let's just accept the reality that we are not yung pong star dito sa buong sa mundo. Hindi laging umiikot ang lahat sa atin, sa feelings natin. Tandaan po natin, ang star dito ay ang Diyos lagi. Ang Diyos lagi, hindi tayo. Lagi tayong bumabalik sa ang mahalaga ay ang Diyos. And by the way, sabi po ng Bible, we treat others greater than us. Parang we think about others na mas higit kaysa sa atin. That's what the Bible tells us. And in fact, the Bible tells us to love God above all else and then to love others. So, tapos doon lang pupunta yung sarili mo. Mas nauuna ang Diyos, ang iba, tapos saka na yung ating sarili. That's what the Bible tells us, no po. Kaya po, hindi laging feelings lang natin. Hindi tayo center lagi ng attention. God calls us to mature. Tinatawag po tayo ngayong umaga ng Diyos to mature. Now, learn to interpret moments with grace, not with offense. Pag may nangyari, you interpret it using grace. God is gracious. We should be gracious. If God gives us grace, we also give grace to others. Nakuha po ninyo, mga kapatid. Hindi po laging parang offense lagi. At parang nagre-retaliate lagi tayo. Gamitin natin yung grace. Binigyan tayo ng grace ng Panginoon ng libre. Dapat magbahagi din tayo ng grasya. Ano po? Let's just face
moments with grace. Interpret moments with grace. Ang immature heart po, laging iniisip, siguro ayaw nila sa akin. Siguro may issue sila sa akin. Siguro hindi nila ako mahal. Siguro hindi ako welcome. That's a heart na nanggagaling sa immature heart. Pero ang mature heart, nagsasabi na, Lord, baka ako lang to. Lord, teach me to think others, not just myself. That's a mature heart. By the way po, Paul says in Philippians chapter 2, verse 3. Next slide. Do nothing out of selfish ambition, but in humility, value others above yourself. Yan ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Value others above yourself in humility. Yan ang sabi po ng Bible. So I want to stress the term humility and valuing others above ourselves. It means stop assuming that we are the most important person in every situation. We choose humility lagi. We always choose humility. When we think less of ourselves, yun tampo po, it loses its power. Kapag po tinatanggal natin yung sentro sa ating sarili, yun tampo nawawala ng kapangyarihan. It means humility is a choice of perspective. Nasa pagpili natin yan. Nasa decision natin yun. It means choosing to believe the best about others and not assuming the worst. Humility. Yung pong oversensitivity makes us the center of it, but humility makes Christ the center. No po. Oversensitivity says, tingin nila sa akin, parang tingin nila hindi ako importante. That's oversensitivity. Humility says, maybe may pinagdadaanan din sila. Yung mga ganun po. So, lawakan natin yung ating pong pag-iisip. No po. Point number 2, aside from nan po kasi nang nandun, yung seed stage. No? Pagkatapos ng seed stage, pupunta tayo sa root stage. Kasi po pagka naitanim ang binhi, mag-uugat yan. At mauuna ang ugat bago po umusbong yung mismong halaman. So let's talk about the root stage of this. What you water or what you nourish will grow. Nurturing bitterness, how tampo takes root. Tandaan po natin kapag po yan po ay dinilagan natin, binalik-balikan natin araw-araw, yan po ay mag-uugat. Now, paano po mag-uugat at nag-uugat ang tampo? Number 1, by replaying the hurt in your mind. Mag-uugat yan. Alam po niyo yung replay, nire-replay mo lagi. Yung iba po ginawa na lang habit yung pagre-replay ng mga masasamang nangyari sa buhay. Alam po niyo yung habit, yung pagka wala kang ginagawa, malama, kainip. Tanda ng kaya pahitang atraso na ako. Kasi tang atraso na ako kaya. Parang ganun po. Dahil wala tayong ginagawa, ang ginagawa natin, inisip-isip natin yung mga nangyaring nang nakaraan, nasaktan tayo. Pagka po nirevisit natin ng nirevisit yan, mga kapatid, sigurado po, yan po ay mag-uugat. By retelling the issues to others, yun po pangalawa, kapag po yan ikunwento mo ng ikunwento sa maraming tao, nag-uugat yan. By assuming the worst, by isolating yourself, inihihiwalay mo na yung sarili mo, mag-uugat po lalo yan. By holding on to pride, yan ang mga nagpapaugat ng tampo. At pag nag-ugat na po yan, hindi mo agad mapapansin yan. No po? Kasi po ang ugat nasa ilalim. No po? Underground. Hidden but growing. No po. Ang sabi po ng Hebrews 12 verse 15, yung kanina pong binabasa natin, next slide, balikan ko lang yun. Sa Hebrews 12:15, see to it that no bitter root grows up. Yan po ang sabi po ng Bible, yung pong bitterness, nagkakaroon talaga ng root. No po. Yan ang sinasabi ng Biblia. Roots grow quietly. Yung pong tampo, maliit na bagay, pero pwedeng maging magkaugat na po. At ang sinasabi ng Bible, kapag hindi natin bintayin yung root, it will grow up. At kapag nag-grow up yan, tulad ng halaman, pag nag-mature ng halaman,
mamumunga talaga yon. It will bear its fruit. Kaya po yung next stage will be the fruit stage. Root determines the fruit. A tree is known by its fruit. Yan po. Sigurado po kapag ka nagkaroon ng ugat, tutubo ang halaman at malalaman mo kung anong klaseng root ang meron kapag ka namunga na ito because bitter roots will produce bitter fruits. No po? Ano po bang mga fruits o resulta ng tampo? It will start, number 1, to produce bad attitude. Number 2, it will produce broken relationships. Ang bunga po niyan, barrier sa worship. Di ka makapagpuri ng maayos. Tapos po, isipan po ninyo, nagpupuri tayo dito. Dapat ang focus mo na sa Panginoon. Nakatabi mo yung, may tampo ka. Hindi ka makakapagpuri ng maayos. How can you worship God with a tampo? It becomes a barrier in our worship. It will also produce a fruit na loss of joy, produce yung fruit of anger, overthinking, mistrust, spiritual dehydration, or spiritual exhaustion. Those are some fruits of yung pong tampo. And pag tinignan natin lahat ng bunga, puro bad yung fruit kasi bad yung root. Ganun po talaga yun. No po? A tree is known by its fruit. Kapag ka po ang pinanggagalingan ay tampo, ang bunga ay talaga pong magiging masama. But if the root is healed, kapag ka po ito po ay hinil ng Panginoon, the fruit can become healthy again. Yung tree become healthy and then the fruit will bear good fruit. The tree will bear good fruit. Kaya po mga kapatid, kung meron po tayo nito, hindi natin pwedeng baliwalain siya. Kailangan po mabunot siya. Tandaan po natin, kapag may ugat na yan, hindi pwedeng putol-putulin lang yung mga branches. Hindi pwede yun. Tutubo ulit yun. Kailangan po talaga ng uprooting. Bubunutin talaga yun. And mga kapatid, ngayon pong umaga, God wants to uproot yung tampong yun. Hindi ko na po naisulat dyan, pero I can call it the healing stage of it. God wants to uproot yung mga tampo before it destroys us. And let's just allow God to heal us. It's not other people. Hindi po ibang tao. Walang makakapag-heal niyan, kundi ang Panginoon lamang. The good news is, God is concerned about our hearts. He is very much concerned. Psalms 34 verse 18, though hindi ko na po na isulat dyan, the Lord is close to the brokenhearted. God doesn't condemn us. He invites us na lumapit sa Kanya, and He wants to heal our hearts. Now, how to uproot yung tampo? Number 1, go to God and confess your hurt. Siyempre, of course po, obviously, it's by prayer. Punta po tayo sa Diyos. Bago po natin isip-isipin yan ng matagal, diretso tayo kay Lord. Habang tumatagal na hindi po tayo lumalapit sa Panginoon, lumalaki ang damage nito. Kaya as early as possible, unang beses mo palang maramdaman, maliit pa lang siya, pumupunta na agad tayo sa Panginoon. At doon po nasisettle ang mga issues natin kapag kaganoon. Sabihin natin sa Panginoon, at hilingin po natin at tanggalin niya yung nararamdaman natin yon at pagalingin niya ang ating puso. And then pangalawa po, you read the scripture and allow the scripture to be stronger than your emotion. Kasi po pag nasaktan tayo, emotion is big . Malakas yung emosyon. I encourage everyone to read your Bibles kapag kaganon at allow the truth na ma-overwhelm yung emotion natin because emotions, deceiving kasi ang emotion . Kaya ang pangontra dyan, kasi po minsan hindi totoo yung nararamdaman natin. Not all emotions. Hindi natin pwedeng panaligan ang emosyon. Minsan, galit ka, pero hindi ka naman talaga galit. Hindi naman talaga totoo. Sometimes you feel na lulugod ka, pero naman pala totoo. Yung emotions po natin, parang hindi natin pwedeng panghawakan, mga kapatid.
Minsan sinasabi mo, mahal mo siya, pero pag galit ka, parang kontra siya dun sa katotohanan ng mahal mo siya. We cannot really rely on emotions. We rely on the Word of God. Ang salita ng Diyos ang pangahawakan natin. Sometimes, hindi natin feel Pero kung eto sinasabi ng salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ay dapat mas maging malakas sa atin kumpara sa bulong ng emosyon natin. Kaninong boses ang pakikinggan mo? Tinig ba ng salita ng Panginoon na nababasa natin o yung tinig ng emosyon mo? Sabi ng salita ng Panginoon, patawarin mo siya. Pero sometimes our emotion will tell us, hindi, ba't mo siya patatawarin? Di naman siya umihingi ng tawad. Sa grabe ng ginawa niya sa'yo, patatawarin mo ba yan? That's our emotion. Yun ang sasabihin ng emotion. But if we will read the Word of God, sabi niya, forgive your enemies. You pray for them. Napakahirap po nyo. And that's two separate voices, magkokontrahan. But the question is this, sino pakikinggan natin? Sino bang mas malakas na tinig? Is it the voice of God, which is the truth? Tatandaan po natin mga kapatid, ang tampo, para kang kinukulong. But the truth shall set us free. And the truth is Jesus Himself. I am the way, the truth, and the life. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. At ang kanyang mga salita, ang tunay na katotohanan pwede natin panghawakan. Now, number 3, you decide to forgive quickly. Mabilis. Huwag mo nang hintayin humingi sila ng tawad. Kadalasan po kasi ang tampo, hindi naman nila alam na nasaktan tayo. So if you will wait na ma-realize nila, maghintay ka lang ng wala. At lalaki na yung ugat at mamumunga na yung tampo, hindi pa sila humingi ng tawad. Kasi hindi naman nila alam na nagtampo ka. So, ang gagawin natin, kahit pa hindi sila humingi ng tawad, patawarin natin sila. Binibigay natin yung pagpapatawad. Hindi po yun kabayaran ng paghingi nila ng tawad. Hindi po yun. Kaya nga po yung forgive, ang root word nun, give Binibigay talaga siya. Walang kondisyon. Hindi po ibig sabihin na hindi pa siya humingi ng tawad Hindi naman niya na-realize ang ginawa niya Hindi po ganoon. Nagpapatawad tayo, unang-una para sa Diyos. Pangalawa, hindi para sa kanila, para sa ating sarili, kasi nga po, tayo napapalaya pag nagpapatawad tayo. Tayo ang napapalaya. And then number 4, let God renew our hearts. Buksan natin ang ating puso at hayaan natin ang Diyos ang siyang gumawa at mag-heal ng ating pong puso. Ano po? And then po, kapag ka po ang Diyos, na-uproot na yon at na-settle na niya yung tampo natin, alam po ninyo, mapapalitan na yung mga bunga. Instead of magbunga yan ng hindi kaaya-aya, katulad ng galit, ng sadness, ng etc. Yung mga bunga po na nabanggit kanina, magbubunga na yan ng love, peace, joy, humility, and others. Kasi po, if we are really rooted in Christ, po, sigurado pong ang bunga ng banal na Espiritu ay makikita sa bawat isa sa atin. Kaya sinasabi po ng Biblia, kung tayong mga anak ng Diyos, ang makikitang bunga dapat sa atin is love, humility, joy, pagtitiis, pagtitimpi, mga ganun po, no? We need those fruits because they are, parang resulta and parang patunay na tayo po talaga ay nakatanim kay Kristo. A healthy tree will give a healthy fruit. Ayan po. God will replace yung ating hurt, i-replace niya ng healing yan, yung sadness natin, i-replace niya ng joy, yung bitterness natin, ma-replace yan, mapapalitan ng bagong bunga, mga kapatid. Kasi po, nire-renew tayo ng Panginoon. Now, let's just think about it. And mga kapatid, lahat po ng ito ay nasa salita ng Panginoon. Wala po ako sinisingle out. Actually po, kahit ako, nang binabasa ko po ito, the word of the Lord also speaks to me. Kasi po, hindi naman kami ligtas din dito. Sa katunayan po, aaminin ko, kung hindi talaga kami, kahit kami magbabantay, magkakaroon din kami ng ganito. Normal po kasi yun Isipin po ninyo, kami po, bilang pastor, wala namang kumukumusta sa amin Madalang na madalang lang. O kung palatampuhin kami, paano na yun? Kaya kalandaran miyembro ni Meto nga lang
Walang mangumusta. Sometimes we face our problems alone. Pero hindi kami nagtatanim ng sama ng loob. Hindi namin tinitignan yun na ganun. And sometimes, napakarami mo nang ginawa sa tao, tapos, yung isang bagay na hindi mo naman nga pansin they will take it against you. Pero hindi kami nagtatanim ng sama ng loob. I always choose to face everything with grace because ako nga, napakarami ng mga sakit ng loob na binigay ko kay Lord. Sa katigasan ng ulo natin, napakarami na natin kapalpakan, pero hinaharap tayo ng Panginoon with His grace. Hindi nagtatanim ng sama ng loob ang Panginoon. Hindi po totoo yung nagtatampo na si Lord sa'yo. In fact po, kahit ilang araw mo na siyang hindi kinakausap, pero sasabihin ko po, hindi nagtatampo ang Diyos. Kasi po, ang tampo ay bad root. At imposibleng manggaling yun sa Diyos. Kaya rata po nga daramdaman ko well, good yung kanilang intention para po siguro maalala ng mga tao na kailangan mag-pray ka, magtampo na yung Lord kanyan. Kaya I think that's not biblical, right? Nasasaktan ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Bible. The Holy Spirit grieves. Pwede yan pong manasakit ang Ginoo. It doesn't really mean na, okay mo kang Lord, manasakit. No. God feels the hurt. Nasasaktan ng Panginoon. Pero kahit nasaktan siya, kapag lumapit ka dahil anak ka niya, He will, He will answer you with grace. Ang tawag po natin yan, grace, kasi po unmerited favor yun Hindi tayo karapat-dapat, pero tatanggapin pa rin tayo ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, kapag tayo humingi ng tawad, He will remember our sins no more. That's what the Bible tells us. And mga kapatid, I pray. Sino po ba ang Ama natin? Di po ba ang Diyos ang Ama natin sa langit? Kanino pa ba tayo magmamana, mga kapatid? Malulubos ang kagalakan ng Panginoon if we will be like Him. After all, we are created in the image and likeness of God. That's the original design of God sa tao, maging kawangis ng Diyos. If God is gracious, we should be gracious. If God is loving, we should be loving. Yung kanyang character, ang dalangin ko po, mamunga tayo ng mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Yung po kasing love, joy, peace, those are characteristics of God. At kapag tayo'y namumunga, resulta yun na nakatanim tayo sa Kanya. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita po ngayong umaga. Marami pong salamat sa iyo pong presensya, sa aming pong kalagitnaan. Dalangin namin, Panginoon, ng lahat po ng aming pong napag-aralan ay tumimo sa aming pong puso. At kung may nakikita ka man, Panginoon, not even a hint, Lord, ng tampo sa aming puso ang mananatili ngayong umaga, dalangin namin, Panginoon, tanggalin po ninyo ito. Minsan, hindi kami aware, pero ngayong umaga, dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Alam ko po, Panginoon, alam namin that you want to heal yung mga sugat sa aming puso ngayong umagang ito. You want to uproot yung bitterness sa aming pong puso. Kaya sa oras na ito, we submit ourselves sa inyong mga salita. And we ask, Lord, na kumilos ka sa aming puso. Pakalinisin mo ang aming mga puso, Panginoon, upang sa gayon maging kalugod-lugod po kami sa inyo po. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong kagandahang loob ngayong umaga na kami po, Panginoon, ay nakapag-aaral niyo mga salita. Alam po namin na wala po ni isa sa amin ang ligtas sa ganitong panganib. There is always a danger of bitterness, Lord. Pero salamat po, you are reminding us na hindi po kami para doon. You are reminding us, Lord, na we should have the fruits of your Spirit. At kung may mga nakikita ka man nga na karumihan sa amin, may nakikita ka, Panginoon, na nakaugat sa aming puso na hindi naman dapat mag-ugat, dalangin namin, bunutin po ninyo. Patawarin ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin ninyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang.
Salamat po, Panginoon, because you are gracious. Help us to be gracious also, Lord. Thank you, Jesus, for being so good to us. Salamat po at hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa amin, Panginoon. Tulungan mo kaming maging kagaya mo, Panginoon. Sa kabila ng imperfections namin, tulungan mo kami sa bagay na ito, na aming harapin ang lahat ng bagay with grace, Lord. At magagawa namin ito sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Salamat po at narito po ang bawat isa. Ang nais niyo sa amin ay makita po sa amin na isasagawa namin ang lahat ng iyong mga sinabi. Kaya ngayong oras na ito, dalangin ko, Panginoon, dalangin namin ay mangusap ka, because maybe there are parts of our lives na pwedeng pag-applyan ng mga sinabi po ninyo sa amin ngayon pong umagang ito. Patuloy na maghari ka sa aming pong buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po'y manatili sa diwa ng pananalangin at pagsamba habang hinintay natin ang tinapay at ang katas ng ubas sa simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Let's just talk to the Lord po and continue. Let's remain in the spirit of prayer and worship.